A day in my life ng isang ina na bumabangon para saan? Siyempre para pagsilbihan ng anak, charis. Kung tutuusin, halos pare-pareho lang naman yung mga ginagawa nating mga nanay sa araw-araw. Naiiba lang yan kapag may parcel na dumating, di ba? Siyempre kapag nandito ako sa bahay, ay hindi talaga yan siya napipirme. Lahat ng pwedeng gagawin yan hanggang siya ay mapagod. Tapos kapag napagod na yan, iinit ang ulo dahil siya din naman ang gumagawa ng ikaiinit ang ulo niya. Ganyan ka din, alam ko. Pero kapag malinis ang CR, malinis din ang isip ko. Ayoko talaga ng basang sahig ng CR kasi madulas, lalo na may bata kami dito sa bahay. Naman, gamit na gamit ko talaga tong floor wiper na nabili ko online na talaga namang nasasala niya yung mga tubig dyan sa sahig. Pati nga sa labas namin, ganito rin yung ginagamit kong panglinis ng sahig kasi nga tiles yung labas namin kapag nga naglalaba doon ay madulas talaga. At dahil nga ang ganda ng tirik ng araw, napalaba tuloy ako ng mga tuwalya namin na amoy ulam. Opo. Kasi nga ang aming lutuan ay nasa labas, kaya naman yung mga sinampay na tuwalya dyan ay amoy ulam talaga. Ayoko kasi talaga na nangangamoy ulam sa loob ng bahay, lalo na kapag malansa na yung niluluto, ay kakapit talaga sa balat ng mga taong naninirahan dyan sa loob ng bahay na yan. Noong nasa Dasma pa kami, ganyan din yung setup ng bahay namin, nasa labas yung lutuan. Kasi ako may gusto. Ayoko kasi talaga na nag-i-stay yung amoy sa loob ng bahay kung ano man yung niluluto. May nakapagsabi nga sa akin na delikado nga daw kapag nagkaroon ng sunog mula sa lutuan dahil hindi nga daw kami makakalabas. Sabi ko naman, depende na lang siguro yan kung iiwanan mong nakabukas ang gasol pagkatapos mong gamitin, di ba? Kapag pabaya ka antay, masusunugan ka talaga. Kanya-kanya na lang sigurong diskarte sa buhay yan kung saan ka magiging panatag, ganun. Ako, panatag naman ako sa mga pinaggagawa ko sa buhay. Kahit pa ulit-ulit pa yan. Kaya naman hanggang dito na lang ang mga hinanaing ko sa buhay. Salamat!